Kanina po, sabi ni Sandra, isa siya sa mga nabudol. Hindi lang po ako nabudol, tumakbo pa ako kasama ni Marcos Jr. Umakyat pa ako sa entablado niya na sumigaw, Marcos Duterte, Uniteam! Bakit ko ba ho ginawa yun? Dalawa pong kadahilanan. Unang-una, nagdesisyon yung kinikilala kong mentor sa politika na si Inday Sara Duterte na tumakbo ng vice-presidente. Hanggang huling minuto, talagang sinasabi ko sa kanya, tumakbo ka na ng presidente. All survey says, wala kang kalaban kung ikaw ang tatakbo ng presidente. Pero, ang sabi naman ni Sara, at ito'y nagpapakita na hindi siya gahaman sa kapangyarihan, Hari, paano naman tayo tatakbo ng presidente? Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Sabi niya, hayaan mo muna magpahinog ako. Siguro naman walang masama kung ako'y magpapahinog bilang vice-presidente at magsisilbi bilang isang kalihim. Pero kung yan po'y gahaman sa kapangyarihan, ready or not ready, yan ay tumakbo ng presidente just for the sake of running. Kaya nga po, napakataas ng respeto ko kay Sara Duterte. Dahil ngayon lang po ako nakakita ng politiko na humindi na tumakbo sa presidente, bagamat lahat ng surveys indicated at that time na runaway winner sana siya for president. Ang pangalawang kadahilanan, ako po anak ako ni, hindi ko anak, apo ako ni Jovito Salonga. Kami po talaga ay anti-Marcos. Ang tiyo ko, ayan, nandiyon yung isang tiyo ko, pinsang buo niya, si Ray Lopez, kinulong. Nag-political asylum sa Europa, sa World Council of Churches. Okay? Ang aking lolo, dahil siya ay napakalapit kay Jovito Salonga, lahat ng mga anti-Marcos, doon sa bahay namin nagpupulong. Doon sa Parañaque, sa bukid. Darating yan. Bukid yun, pero nandiyan ang mga kotse, lahat sila, doon sila magpupulong. Ang bahay namin sa Pasay, sa ilalim ng hagdan, may taguan. Kasi doon namin tinatago yung mga wanted ni Marcos. At ang bahay namin, nasa dulo ng iskinita, so meron na kaming sistema na yung mga kapitbahay namin sa labasan pa rin, magsasabi na, nandiyan ang militar, tago na yung mga taong nagtatago. So talagang unthinkable na ang Harry Roque, na kamag-anak ni Joey Salonga, na ayan po, mga Lopez po yan, mga kamag-anak ko sa Lopez, na inapi ng martial law, tatakbo kasama ang Marcos para sa Senado. Bakit po natin ginawa yun? Kasi naniniwala naman ako, unang-una, na kapag nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang another Marcos, babaguhin niya at iwawasto niya ang papel ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya po ni Super Ate to the President na Amy Marcos, yung pong paniwala ko na dahil binigyan sila ng pangalawang pagkakataon, lilinisin naman nila ang kanilang pangalan para naman maiwasto ang kanilang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari? Abay, wala pang isang taon, naging malinaw na wala silang agenda na iwasto ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi, ang kanilang agenda, ulitin muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Anong ibig sabihin ko? Di ba po, si Marcos, nung talagang it became imminent na hindi na siya pwedeng manatili sa presidente, ang ginawa, deklara ng martial law. Binaliwala ang saligang batas. Pinadlock ang Senado, pinadlock ang Kongreso, naglagay ng mga rubber stamp sa Supreme Court. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Ang unang-unang inatupag, bagamat ang pangako niya, hindi niya kinakailangan ng charter change. Charter change. Kunwari, People's Initiative. Ginamit ang pera ng bayan para mamili ng lagda. Lininlangan taong bayan na ang kanilang pinipirmahan na ayuda, yung pala, charter change. At anong babaguhin nila? Dahil alam nila na yung susunod na magiging presidente hindi mananalo kay Inday Sara Duterte, sino ba yan? Kung hindi si Tambaluslos dahil masyado pang bata si anak na congressman. Ang kanilang babaguhin, unang-una, sistema ng gobyerno. Bubuwagin ng presidente, papalitan ng parliament. Dahil sa parliament, yung speaker ang magiging prime minister.
Paano nila gagawin yan? Isa lang ang kanilang amendahan sa saligang batas. Yung provision na kapag Kongreso ang magiging Constituent Assembly para mag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas, ang botohan ay sa bayan, hindi hiwalay. So anong laban ng 24 senador sa 330 na congressman? Siyempre, mawawalan ng boses ang Senado. Kaya nga po, ang pangalawang gagawin nila, bukod sa Prime Minister, ay buwagin ng Senado para lahat mukhang congressman, dahil mga congressmen, napakadaling bilhin. Bigyan mo lang yan ng pera, go, go, go na sila. Inulit ang kasaysayan. Pangalawa, mantakin ninyo, gaya ng ama niya, zero tolerance to critics. Anong ginawa doon sa dalawa kong kasama sa SMNI? Si Lorraine Badoy at saka si Eric. Nagtatanong lang naman, totoo ba na bilyones ang ginastos ni Tambaluslos para sa kanyang pagbabiyahe? Dahil po doon, ikinulong. Di ba ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr.? At hindi pa natapos dyan. Yung SMNI mismo na kaisa-isang telebisyon na pumanig kay Marcos, na pinagkatiwalaan ni Marcos nung nagkaroon ng debate, tinanggalan pa ng prangkisa. At siyempre, dahil banta ang Sara Duterte sa kanilang plano na Marcos Forever Part 2, tinanggalan ng budget at siniraan ang pagkatao ng Sara Duterte. Nasaan ang pagbabago, paglilinis ng pangalang Marcos? Inuulit nila ang kasaysayan. Wala pang isang taon, anong nakita natin? Balik din ang crony system ng Marcos Sr. Napatunayan po ito dun sa mga sugar order para pag-angkat ng mga imported na mga asukal na kinamamatay ng mga magsasaka ng asukal sa Negros. Mantakin nyo, 3 kumpanya malapit sa kanilang mag-asawa, sila ang nag-propose na kinakailangan mag-angkat ng asukal, sila rin ang pinag-angkat. Nauna pa yung order na mag-angkat sila kesa yung sa sugar order. Kasi yung National Sugar Commission, dapat meron munang sugar order bago mag-angkat. Nauna muna yung authorization to import bago pa lumabas ang sugar order. Balik ang crony capitalism. At pagdating sa smuggling, anong sabi ni Montulfo? Dahilan kung bakit siya natanggal doon sa aking periodiko kung saan ako ngayon nagsusulat. Philippine Star. Abay, ang sabi ni Montulfo, nasa likod ng agricultural smuggling. Dahilan kung bakit naging 800 pesos kada kilo ang sibuyas ay walang iba kung hindi ang First Lady at ang kanyang kapatid na Martin. Sabi ni Montulfo. Pero ang punto, kay totoo kay hindi, pinatanggal si Montulfo sa Philippine Star. Naulit na naman ang kasaysayan. Bukod pa dyan, ano pang nangyayari? Transparency. Itong mga dahilan nito, yung tangka nilang pagbago sa saligang batas para sila ay manatiling nakaluklok sa pwesto, itong dahilan kung bakit nasimulan ang maisog. Dahil hindi naman po pwede na uulitin na naman ng panibagong Marcos ang madilim na kasaysayan sa ilalim ng Marcos Jr. Pero sa sinimulan namin na maisog na anti-charter change, anti-people's initiative na ang katotohanan, yan ay politicians' initiative dahil mga congressman naman ang talagang nagkalap ng mga lagda, kinakailangan din itaguyod yung transparency sa gobyerno. Bakit kinakailangan ng transparency? Kasi ang transparency po, nakasaad ngayon yan sa saligang batas ng 1987. Yung karapatan ng mga mamamayan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lumabas po ang PIDEA Leaks na nagsasabi na meron pong ebidensya ng presidente natin ngayon ay suminghot ng pulburon. Tinanong siya, totoo ba ho na nung minsan ay kayo suminghot ng pulburon? Ang kasagutan niya, I will not even dignify that with an answer. Matapos
na magkaroon ng authentication ng PIDEA leaks dahil tumayo sa Kongreso si Agent Morales, tinanong siya muli. Anong sagot niya? Ha, ha, ha. Katatawan ba yun? Yung tanong kung siya ay drug addict? Kung siya ay ordinaryong mamamayan, wala akong pakialam kung siya ay drug addict. Pero dahil siya ay presidente, ang dapat nating malaman, itong cocaine, ang pulburon, nakaka-impluwensya ba yan sa iyong desisyon na makipaggera ngayon sa China, ang pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Yung paggamit ng pulburon na nagiging dahilan para sa anxiety attack, sa panic attack, yan bang dahilan kung bakit kinaladkad mo ang Pilipinas ngayon sa gera na wala naman tayong interes? Anong interest natin makipaggera sa China? Ang China ang number 1 trading partner ng Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, ang number 1 na namumuhunan sa Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, number 2 sa pagdating ng mga turista. Anong dahilan natin para makipag-away dun sa number 1 trading partner natin? Bakit ang Estados Unidos, number 1, nakakompetensya ng China, nag-uusap palagi ang mga presidente at ang mga gabinete? Bakit si Marcos Jr. ayaw makipag-usap? Yan ba'y epekto ng pulburon? Kaya kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video?